Hana, anong ginagawa mo? Tinatry ko lang yung dati natutunan ko sa clay. Alam nyo, yung gagawin natin ngayon, level up na clay art. Game? Game! Tara na! Team Day! Time out now! Hello po! Hello! Ako si Teacher Charles at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng palayok na animal at bahay na candle holder. Ready ba kayo? Ready po! Sinong gustong gumawa ng mga animal holder? Animal pots? Okay, tapos ikaw ang gagawa ng candle holder. Sige. Ready na ba kayo maputikan ng kamay? Ready! Ito yung clay natin. Tawag dito terracotta. At ito ay talagang putik. Oh! Ang kailangan natin dyan, yung putik, tsaka yung sculpting tools natin. Sculpting tools. Ang unang gagawin natin ay imamasa natin siya. So, gagamitin natin yung palad natin para itulak at imasa. Ayan. I-roll natin siya. Kuha muna tayo ng konti. Tapos, gagawin natin siyang bola. Kukunin nyo yung thumb nyo, tapos ipipinch nyo siya. Gagawa ka ng hole. Hanggang sa maging parang cup siya. Gaano katagal po ito bago matayo? Minsan, pag kunyari yung maliliit lang, pwedeng overnight. Yung iba nating clay, gagamitin natin yan para dun sa body parts ng animal. Ano pong kaibahan ng clay na ito sa clay na nilalaro ng mga bata? Yung clay na nilalaro ng mga bata, pwede mong iwanan lang para matuyo. Ito kasi, nilalagay natin sa pugon para maluto siya at tumigas. Wow! So, gamitin natin yung clay natin dito para gumawa ng mga body parts ng animals. Kita niyo itong toothpick? Lalagyan natin ng mga X kung saan natin ikakabit yung buntot. Meron tayo ditong tubig. Babasain muna natin siya. Parang yung tubig naging blue. Tapos pakikinisin natin para hindi kita yung X. Tapos, gawa din tayo ng tenga. Oh, yeah! Press nyo. Tapos, pwede kayong gumamit ng knife para i-shape nyo siya ng triangle. Yes! Lalagyan ulit natin ng X. Babasain ulit. Tapos, ikakabit. Nakabit nyo na yung tenga, di ba? So, gawin naman natin yung muka. So, kuha pa kayo ng clay. Tapos, i-shape nyo ng parang ganon. Tapos, lalagyan ko na siya nung mata. Gagamit ako ng barbecue stick. Bakit gusto niyo po gumawa ng ganito? Masaya siya, tsaka kung ano yung na-form nyo, pwede nyo pakinabangan. Pwede nyo gamitin to para kuminis yung pig nyo. Patutuyuin muna natin siya. Habang nagpapatuyo yung mga animal pots ninyo, ano ulit yung gagawin natin, Siren? House po na lagyan na ng candle. Kailangan natin itong katsa. Tapos, rolling pin. Gagawa tayo ng slab. Parang pizza okay dough. po. O, lagay natin dito. Tapos, sige, flat mo. Forward, backward. Yan. Oh, So, kunin natin yung knife. Tapos, gagawin na natin yung floor. So, dahil nagawa na natin yung floor, gagawa tayo ng 4 na pader. Puputulin muna natin ng konti para dun sa bubong. Pwede tayong gumamit nung toothpick natin na dikit-dikit para mas marami tayong magawang linya. Ngayon, kailangan natin gawin yung bintana. Kaya po, ibuta sa Tsaka mata. yung pinto. Ayan. Bubuuin na natin siya. Tulad nung kanina, lalagyan ulit natin ng X kung saan natin siya ididikit. Wow! Ayan, nabuo na natin siya. Kailangan na lang natin gawin, patuyuin natin siya. Ayan. Diba? Pagkatapos nating painitin sa pugon, ganyan na ang finished product. Wow! Ang cute, no? Pwedeng-pwede pala tayo gumawa na palayok na animals at pwedeng-pwede din pala tayo gumawa na candle holder na bahay ang design. Di ba? Tama. Kaya rin itong buuin ng kamay lang ang ginagamit. Siyempre, huwag din kalimutan maging creative, mag-enjoy sa paggawa dito, at huwag din kakalimutan maging Be the best every day! Go Team Yan!